Napag-usapan natin nakaraan ang lineup ng Pilipinas para sa third window. Meron nga rin humabol doon yung pagkapalit ni Juan Gomez de Leaño kay Scottie Thompson dahil sa injury. With that nga na nabawasan yung hustle sa team, yung rebounding at yung playmaking din since mas knowledgeable nga itong si Scottie. Pero sa kabilang side naman na mas lumakas ang shot creation ng team. Dagdag threat din sa ISO pag walang pinatunguhan, dagdag shooting, better na floor spacing. Tapos yung playmaking din, iba man ng way na ito ni Juan compared kay Thompson. More on sa penetration at gamit ng kanyang skill set. Sa palitan na ito, definitely maraming areas pa rin naman talaga ang na-improve na pagpasok ni Juan. But yung pa rin, same question pa rin naman, sapat pa rin kaya itong lineup natin para makapanalo? Well, of course, di pa rin natin malalaman, but pwede pa rin naman natin silipin at timbangin based sa roster na makakalaban. At dito nga, pag-usapan natin ang lineup na una nila makakaharap na New Zealand All Blacks. Papansin sa comment ng mga Kiwis sa official post sa kanilang Final 12 ay most sinasabing ang lakas na nabuo nilang team this time. Sinasabi pa nga na isa raw ito sa mga strongest na rosters na nabuo nila. At totoo naman dahil ito mga players sa kanilang lineup sila Taylor Britt, Carlin Davidson, Shea Ely, Mojave King, Sam Menenga, Tane Murray, Jordan Nyatay, Tohi Smith-Milner, Ruben Terangi, Sam Timmins, Sam Wattenberg at Ty Webster. Kung nasubaybayan nyo yung mga games natin sa FIBA against them, malamang familiar na kayo sa most ng mga names na nandyan. Mas sama-sama lang ngayon yung maraming big names nila. Si Ty Webster, ito nakababatang kapatid ni Cody Webster, kung naalala nyo man 10 years ago sa FIBA OQT sa atin, 25 points ang ginawa nito against Gilas. Leading scorer din siya ng Tall Blacks noon. Tapos 21 years old lang siya noon, syempre mas experience siya ngayon. Kaya malamang sa malamang na isip pa rin talaga siya sa magiging problema ng Gilas this window. Good size na combo guard, athletic, explosive, great na attacker, kagawa ng play, halos lahat. Kaya makikita na kung kaya ba siyang sabayan nito nila Dwight, Nunu at iba pang mga perimeter players natin. Isa pang veteranong gwardiya na itong Tall Blacks, itong si Shea Ely. 2-time NBL Defensive Player of the Year lang naman ito. Plus, may elite din na guard skills. Patunayan ng 2023 World Cup nga nag-average ito ng 15 points, 7 assists para sa kanila. Kabilaan talaga na impact na walang tapon. Sa kanilang dalawa pa lang ni Ty, sure masya-challenge na ang backcourt natin. Yet, sana makasabay at hindi ma-expose yung mga smaller at weaker defenders nating guards, even mga forwards. Ilan pang big names sa team, ayan of course si Mojave King, naging teammate ni Kai Sotto yan before sa NBL. Lakas na rin yan ngayon, huling FIBA Asia Cup nga, 18 points sa game ang ginawa niya. Si Terangi rin, ito familiar na rin sa atin, versatile wing, veterano. Si Taylor Britt, ito naman yung flashy na guard nila, ang galing mag-penetrate, playmake, dumiskarte o miscore. At niya akala mo mga tapong tira na pumapasok. Si Tane Murray, ito ang lakas din, high IQ guard, may defense, may shooting. Si Carlin Davidson, ganun din. Siksik na siksik talaga ang mga guards at wings natin New Zealand. Si Jordan Nyatay din, ito B-League import to, naging teammate ni Dwight doon. Sa mga previous na tournaments din nila, siya ang captain ng Tall Blacks. Ewan ko lang this time dahil mas stack nga sila. Big man, dito paldo rin. 6'9" Tohi Smith-Milner, ito yung switch shooting na malapad nilang big. 6'9" Sam Menenga, ito barako rin sa ilalim, bato pa yung build. Then sa 6'11" Sam Timmins, ito tallest player naman nila, tas skilled din. At panguli si 6'10" Sam Wattenberg, ito naman yung naka 19 points kontra kina Kai Sotto nang tinalo natin sila sa MOA Arena. Ang bigat din talaga ng ilalim na ito New Zealand. Lamang talaga sila sa size kumpara sa atin this window. Since dalawang 6'10" lang meron tayo, tapos isa dalawang 6'8" lang. Itong Tall Blacks na kompleto, halos walang butas yung roster nila ngayon. Panlaban talaga. Ganado rin kasi home court din nila sa 2 games na yon. We'll see kung makakapalag itong Gilas Pilipinas sa kanilang malakas na roster ngayon. Lalo kita rin naman na meron din tayong problema sa ating roster, so extra challenging pa yon. But again, mas numipis ngang size ng team, wala si Nakay at QMB. Sa backcourt, lumit din. Veteranong guards triangle si Scottie, wala rin. Shooting, ayan mas matindi. Number 1 problem yan ng team. Dahil sobrang alat talaga nila ron until now. Lalo pang sisikip sa addition ng Mike Phillips, lalo nabawasan yung pull ng mga bigs natin sa perimeter with Fajardo, Edu at si Phillips as mga bigs natin. Hopefully sina Tamayo, sina Troy maging effective para makatulong-tulong naman. Ina-assess lang natin yung matchup natin sa kanila, baka sabihin nyo negative na naman. Honest lang natin yan dahil parang all out nga itong roster ng Tall Blacks habang sa atin may mga kulang talaga or bitin. Alam nyo naman yun. Kaya we can say na nagilas ang dihado sa laban na yun, tas sila rin ang dadayo doon sa New Zealand. Although malamang naman maraming Pinoy ang manonood doon, pero regardless, ang lakas talaga na doon Tall Blacks ngayon. Baka maliit lang maging impact ng crowd natin doon, pero sana full support pa rin ng mga kababayan natin. Pero still, very interesting pa rin naman ang matchup to para sa kanila kahit nadihado. Mainit pa rin naman si Brownlee mula PBA Finals, si RJ masusubukan, si Phillips din, si Baltazar, si Tamayo at KQ. Chance din nila na magparamdam dito if mas magamit nga. Ganoon din sa iba natin mga players na sana maging maganda ang laro nila at ng buong team. Malay mo naman, di ba? Good luck, Gilas Pilipinas.